Nakakadenang puno ng Lakidi, matatagpuan sa Kerala, siyudad sa bansang India. Kinikilala ng mga taga-roon bilang isang haunted tree. Yung iba, pinagkarosalan at tinuturing na sagrado, pero marami ang sa puno ay nangingilapon. May edad na sobra na sa 100 taon, pinagdaanan ng maraming bagyo, tagbaha at pagtuyot, nagkagera at nagkarevolusyon, pero hindi nila ito makuhang maputol. Magugulat ka sa malalaman mo na pinalikutan ito ng kadena dahil sa pinaniniwalaang espiritong pumapatay sa mga taga-roon. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Hey yo, what's up mga kapatid? Nagbabalik na naman tayo sa ating reaction video ngayong araw na ito at ako si Dexter Braganza. So, mula kay Pinoy Mystery Channel, Sinumpang Puno. Bakit kinadina ito? Bakit nakakadina ang sinumpang puno na ito? So kung bago ka pa lang sa channel ni Pinoy Mystery Channel at trip mo ang ganitong klaseng video niya, ay mag-subscribe ka lang at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na sa YouTube channel ko, Pinoy Mystery Channel. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko. Okay, so wag na natin patagalin to mga kapatid. Napaka-interesting topic na naman to. Medyo malapit na kasi Semana Santa, malapit na kasi araw ng mga araw ng mga patay, All Saints Day at All Souls Day, kaya magre-reaction video tayo ng mga katatakutan, para ito sa mga mahal nating viewers. Okay, wag na natin patagalin to mga kapatid, simulan na natin. totoo ba? Itong mga gustong gusto ko kay Pinoy Mystery Channel, totoo ba? Sana magaling ako mag background music nito at na hindi ako copyright. Pa tayo ng mag-practice pa tayo ng pag-edit ng mga natin, YT channel natin. Kung pagmamasdan ng mapa sa bandang ibaba ng bansang India, makikita ang napakalaking estado ng Kerala. Ilang kilometro mula sa Pampang kung saan matatanaw ang Arabian Sea, kilala ang lugar sa mga beachfront tourist attractions nito, lalo na napakainit doon. Maraming mayayaman ang dumadayo sa dagat. Sa isa nitong distrito, sa tuktok ng Wayanad, matatagpuan ang Lakidi, 700 metro ang taas mula sea level. Ang bayan ng Lakidi ay halos katulad ng karatig ng mga lugar, pero may natatangay itong pagkakakilanlan, ang isang nakakadenang puno. Ang puno ay isang ficus, medyo malapad ang dahon, napakalaki ng ugat, halos labas ng lupa, maitim ang katawan, gumagapang ang maliliit na sanga. Ang nasa bukana ng Wayanad papuntang Tamaraseri Highway ay may nakapalipot na pinakalawang na kadena. Alam ng mga taga-roon na nakakatakot na istorya ng matandang puno. Pero kung ikaw ay hindi pamilyar sa nakamamanghang kasaysayan ito, kailangan bumalik 300 taon ang nakalilipas. Mga panahon na ang India ay kontrolado ng Britanya. Pagpasok ng mga taong 1600s, dumating ang mga Briton. Sa una ang palakan, makipagkalakal at nagtaguyod ng mga malalaking korporasyon upang makipagpalitan ng iba't ibang sangkap. Nakaraan ng isang siglo, hindi lang kalakal ang naitaguyod, pati lakas militar, hanggang sa napunta sa kamay ng mga puti ang bansa mayaman sa sangkap. Mga taong 1700s lumawak ng lubusan ng kalakal at umasenso ang mga korporasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, katulad ng siyudad ng Kerala. Subalit hindi madali ang biyahe pababa sa daungan ng palikot na ngayon ito Zikode dahil sa mabundok at makapalang gubat na pumapagitna doon.
Kaya nagpasya ang pamunuan ng Britanya na gumawa ng mahabang kalsada upang mapadali ang biyahe. Naganap ang viceroy ng mga tao na kabisado ang lugar upang tulungan silang ituro ang daan, napapalo sa gubat at magpapasikot-sikot sa gilid ng mga bundok. Siyempre, walang ibang mas biyasa sa lugar kung hindi ang mga katutubo na taga-awayanan. Siyempre sa una, hindi pumayag ang mga taga-roon na tulungan ang mga mananakop. Pero nagbago ang kanilang isip nung nagbigay ng malaking pabuya sa kung sino man ang mangunguna sa malaking proyekto. At sa isang kondisyon ng mga katutubo na walang mapipinsalang kapunuan sa proyekto. Dito nagpakilala ang magiting na pinuno ng tribong Paniyas na si Karin Tandan. Tinuruan ng lalaki ang mga dayuhan kung saan lulusot at saan gagawin pasikot-sikot sa gubat. Alam nito ang lagusan kung saan walang mapipinsalang kapunuan. Matapos ang ilang araw, nung nasiguro ng mga buton kung saan gagawa ng kalsada, hindi ba ang kasunduan ay isang malaking pabuya? Pero, hindi nila ito tinupad. Nalagay ng sinapit ng lalaki sa kamay ng mga Briton. Matapos silang tulungan, binaril si Karin Tandan. Ayon sa kwento, pinatay ito upang masabi na silang mga Briton ang nakatagpo ng maayos na daan at upang hindi ibigay ang malaking pabuya. Ang ginawa sa pinuno ay napagalaman sa buong lupain. Kalaunan nagdamahati ang pamilya ng lalaki kasama ng buong tribo. Inabot ng ilang dekada ang paggawa sa kalsada ng Tamaraceri. Nakalimutan na ng mga dayuhan ang ginawa sa katutubo. Pero ang alaala nito ay sariwa pa rin sa puso ng mga taga-roon. Ngunit wala silang magawa laban sa makabagong armas ng makapangyarihang kolonyalista. Mananagis lang ang buong lahit kung lalaban at siguradong mas marami pang masasawi. Subalit hindi na nila makakamit ang hustisya dito sa lupa. Marahil sa mundo ng mga espiritu, mayroong babawi. Uy! Naku! Nahulog guys. Nahulog. So hindi naman makatarungan talaga tong ginawa nila sa katutubo, no? Tinulungan sila tapos nakatutubo tapos ganito pa ang ganito pang ginanti nila sa katutubo. Kaya ito sigurong yung kaluluwa siguro ng katutubo ay nagiganti. So gusto niyang bumalik sa mundo ng ng mga tao. Kaya ito siguro naghiganti siguro to. Mag-subscribe ka na kay PMC mga kapatid at mag-subscribe ka na rin sa channel ko. So sorry po mga kapatid sa nahulog kasi yung yung pinatong kong cellphone. So alam mo na mga kapatid, wala tayong high-tech na na laptop, sa cellphone lang muna tayo at magsisikap pa tayo mag-upload ng video para para makabili tayo ng mga mamahaling gamit. Bakit may kadena ang puno ng lakidi? Paglipas ng maraming taon at pagdaan ng mahabang panahon, ang pasikot-sikot na Tamaraceri mula sa pampanang Kozhikode papunta sa mabundok na Wayanad ay naging susi sa patuloy na kalakal ng mga Briton. Ayon sa Business Today, na kung susumahin ang halaga ng sangkap na nakuha ng Britanya mula sa bansang India sa loob ng halos 200 taon ay aabot ng mga 45 trilyong dolyares. At isa sa dahilan ng malaking tagumpay sa kalakalan ay ang mga kalsada na nagdurugtong sa mga bundok at mga pampang, katulad ng kalsadang Tamaraceri. Pagpasok ng taong 1900s, nung magulo na ang bansa dahil sa mga revolusyon laban sa Britanya, isang nakamamahang pangyayari ang napapansin sa mahabang daan.
Marami ang nag-aatubiling maglakbay gamit ang kalsada dahil sa mga namamatay. Sabay-sabay ang balita hinggil sa mga nahuhulog sa bangin, mga natatabunan ng gumulo pa, at hindi na ipaliwanag na dahilan kung bakit yung iba ay hindi makarating sa paroroonan. Sa loob ng ilang dekada ito ay kumalat na balita at mas tumindi pagdating ng 1900s. Sa loob ng ilang dekada ito ay kumalat na balita sa buong lupain. At bago naganap ang unang digmaang pandaigdig, ang mga tagawayanad ay humingi ng tulong sa isang pari upang bigyan sila ng abiso hinggil sa mga namamatay sa Tamaraceri. At pinagtungo na naman ito ng pansin. Sa ikinagulat ng mga taga roon, batay sa pari, ang sanhi ng mga pagkamatay ay dahil sa isang espiritu na nagkikimkim ng galit sa sinumang dumaraan sa kalsada. At nang tinanong ng mga katutubo kung ano ang espiritu, ang sagot ng pari ay, ito ay isang katutubo na nagngangalang Karin Tandaan, o ang lalaking pinatay ng mga Briton. Subalit hindi alam ng karamihan kung sino ang lalaki, hanggang sa isa sa mga matatandang katutubo ang nagsalita at naglahad ng kwento na naganap halos 200 taon na ang nakalilipas. Siya'y kinagulat ng marami ang kwento ay muling nagbalik sa alaala ng mga matatandang miyembro ng tribo na nakarinig sa istorya mula sa kanilang mga ninuno. Dahil dito nais nilang patahimikin ang espiritu ng lalaki at matapos na ang pagkamatay ng marami, hiningi nilang muli ang tulong ng pari. Kaya sa isang mainit na hapon, dumako ang mga ito sa isang bundok kung saan pinaniniwala ang binaril si Karin Tandaan at doon tinawag ang kanyang mapuot na espiritu. Kakaiba ang naranasan ng mga katutubo ng mga oras na iyon, pangyayari na hindi nila kailanman ay makalilimutan. Sa tulong ng pari at Pero, ang tanong ko mga kapatid, espiritu ba niya talaga to o ano to? Ito ay fallen angel, mga fallen angel lang na nagkunwaring kanyang ni espiritu ni Karin Tandaan. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga ng mga fallen angel eh. Ganyan kapag kapag meron silang na na kitang tao na hindi na lalo na namatay, tapos hindi na bigyan ng hustisya, tapos huli na lahat, hindi siya na dasalan at hindi siya na nadasalan ng pari at hindi siya na bidisyonan ng holy spirit, na holy water daw, at hindi na dasalan ng pari. So ganyan diyan aatake ang ang fallen angel, mga bad spirits. Kaya itong espiritu ni Karin Tandaan, hindi ko naniniwala na espiritu niya 'yon. Hindi lang nun, fallen angel 'yon. Nagkukunwaring fallen angel siya. Kaya ito na nga, pagpatuloy natin para malaman yung ang totoong kwento nito. Kas ng mga orasyon, nabihag nila ang espiritu ni Karin Tandaan at dinala sa isang puno. Pinusumpa ito na hindi muling babalik pa sa mundo ng mga nabubuhay. At upang masiguro ang sinumpaan, binindisyonan ng isang kadena at pinalibot ito sa puno. Sa paniniwalang hanggat nakapalupot ito, ang espiritu ni Karin Tandaan ay mananatiling nakabihag. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at nang nakamit ng mga Indiano ang kanilang kalayaan, ang mahabang kalsada ng Tamaraceri ay isa sa mahalagang daan hanggang ngayon ay ginagamit patungong Mayonat o pababa ng Kozhikode. Sa kasalukuyan taong 2023, makikita ang puno ng lapidi na may kadena sa bandang itaas ng Tamaraceri Ghat. Alam ng maraming tagawayanad ang nakamamangang kwento hinggil dito. Sa makatuwid, pinaligiran ito ng maliit na bakod upang hindi gambalain ng mga bumibisita at dinadasalan din ng ilang taga roon upang maging ligtas ang kanilang biyahe. Ayon din sa mga residente, ang paglaki ng puno ay kasabay ng paghaba ng benditadong kadena. Anong aral ang mapupulot dito? Maraming hiwaga at nakamamangang kaganapan ang kasama sa ating kasaysayan. Minsan nahirap mang paniwalaan ng istorya dahil sa iyong iba ay sikli ng tinagal katulad ng kwento ni Karin Tandaan. Gayunpaman, naging bahagi ito ng kasaysayang mapait man ay hindi dapat kalimutan ng mamamayan. Buksan mo ang iyong isip
at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming araw. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Well, ganyan talaga mga kapatid. Kapag ang isang tao ay pinatay, tapos hindi niya nakamit ang hustisya, pinatay siya, tinapon lang siya kung saan saan, nilibing siya na hindi siya na dasalan, na medisyonan ng pare, to diyan aatake ang ang fallen angel. Kasi itong mga mga fallen angel, sabi ko nga bad spirit to sila. Mga dati silang mabubuting anghel na kumampi kay Lucifer, pero natalo sila at tinapon sila dito sa mundo natin at nagdasik sila dito ng lagim. Sila yung nagkukunwaring diwende, engkanto, mga kapre, mga multo. Kaya ang sinabi nga sa Biblia, kapag namatay ang isang tao, dadalawa lang ang patunguhan nila, sa Hades at sa langit. Pero kung hindi naman pag bago pa lang pagpatay ang isang tao, o hindi talaga siya na bindisyonan o nadasalan ng pare, yun talaga diyan na atake ang bad spirit o yung fallen angel. Kasi pasisinungalingan niya yung nakasulat sa Biblia eh. Ganyan ka ang mga fallen angel. Pasinungalingan nila. Alam nga ito ni Lucifer na gagawin niya ang lahat para marami siyang malinlang na mga tao, madaya na mga tao dito na gusto niyang pasinungalingan talaga ang nakasulat sa Biblia, kasi alam niya na ang nakasulat sa Biblia talaga ay totoo. Okay, so ang ganda ng topic ngayon mga kapatid na binigyan natin ng reaction video, at magkita-kita tayo sa susunod kong reaction video. Salamat po sa inyong panonood. God bless po. Mag-iingat po kayo palagi. Ako po si Dexter Braganza. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Pinoy Mr. Channel. At i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko. Salamat sa inyong panonood. Peace out.